Sa Holy Land of Marijoy ay nakabalik na si Kuma, kung saan nagagalit sa kanya si Sengoku dahil pinakawalan nito ang Straw Hat. Natawa na lang si Garp dahil mahirap daw talagang hulihin ang apo niya. Ngunit nagalit ang Fleet Admiral dahil ipinag-uutos daw ito ng 5 Elders. Kaya naman balak pa rin ni Sengoku na ipagpatuloy ang pangha-hunting sa Straw Hat Pirates. Samantala si Garp ay nagyayapang uminom ng tsaa. Nababoring na ang magkakaibigan dahil wala silang mahuling mga isda. Kaya napatanong na lang ang captain sa navigator kung malapit na sila sa Fishman Island. Dahil dito ay na-imagine na naman ni Sanji ang magagandang mga sirena kaya halos mabaliw. Nang mapansin ni Usopp sa malayo ang napakaraming mga isda, dumaan ang mga ito malapit sa kanilang barko kaya ginanahan ulit si Luffy. Pero napansin ni Nami na may kakaiba dahil dumaan lang ang mga ito sa pamingwit nila. Nang mapansin nilang may paparating na sama ng panahon at sa isang iglap ay nagkaroon ng napakadaming mga whirlpool na sinasabi ni Nami na Yuda Current, umangat ang mga ito na tila mga knock upstream kaya nabahala ang grupo. Paparating sa kanila ang isa ngunit hindi may galaw ni Sanji ang manibela. Kaya naman tumalon si Zoro at hiniwa ito para protektahan ang barko. Ngunit may isa pa kaya pinasabog naman ito ni Franky. At ang isa pang paparating ay sinuntok naman ng ating bida. Tumalon si Brook at hiniwa ito at sa pagtago ng espada ay nawasak ang water spout. Giit ni Brook na ang pangalan nitong Yuda Current ay dahil mukha itong mga ahas. Pinagsusuntok ni Luffy ang tatlo nito ng sabay-sabay hanggang sa sumabog. Si Franky naman ay ginamit ang shield para maprotektahan ng barko saka hiniwa nila Brook at Zoro ang mga ito. Pinaikot-ikot naman ni Robin ang kamay na parang helicopter. Samantala takot na takot sila Usopp at Chopper. Naisip ni Franky na gumamit ng Kude Burst pero nakita ni Nami na napakaraming water spout sa unahan nila kaya hindi maaari. Saka ipinakita na napapaligiran sila ng napakaraming mapanganib na water spout. Naisip naman ni Brook na tumugtog para ganahan daw silang lahat na nagustuhan ni Luffy. Pero hindi natuloy dahil sumakay ang barko sa isang water spout na nagpatalsik sa barko kaya nahulog si Chopper, ngunit kaagad na iniligtas ni Robin gamit ang kakayahan. Nagpatuloy silang naglakbay sa mapanganib na lugar nang makita na nila sa wakas ang Red Line. Kaya naman inalala ng magkakaibigan ang kani-kanilang mga pangarap bago pa sila magpunta sa Grand Line. Subalit biglang lumabas sa harapan nila ang napakalaking water spout na ikinatuwa pa ni Luffy ngunit nabahala ang mga kasama. Naisip ni Nami na sakyan ito tulad ng ginawa nila patungong Sky Island. Pagdating ng isang water spout ay sumakay ang barko nila dito. Sa kanila tiniklop ang layag at gumamit ng Kude Burst si Franky kaya nakatakas na sila mula sa sama ng panahon. At naglanding sila malapit sa Red Line. Napag-alaman na ang Red Line ay siyang kalahati ng buong Grand Line. Kaya di makapaniwala ang grupo na nakarating sila dito ng ligtas sa tulong ng Thousand Sunny. Tuwang-tuwa sila Usopp at Chopper sa inflatable pool na features ng barko. Ngunit si Zoro ay patuloy ang pagsasanay dahil kailangan niya pang maging mas malakas dahil sa naranasan kay Kuma. Samantala nakasakay sa submarine ang tatlong Devil Fruit users. Nang marinig ni Brook na tila hindi kinakaya ng sasakyan ng pressure ng dagat dahil lumalagpas na sila sa limit nito. Tapos nakita pa sila ng isang Sea King na muntik na silang kinain. Samantala sa barko ay binigyan sila ni Sanji ng masarap na dessert. Nakita ni Nami na nakaturo sa baba ang log post pero hindi nila alam kung saan ang daanan patungong Sky Island. Pag-akyat ng tatlo ay sinabing wala daw silang nakitang daanan sa ilalim. Nang biglang tumalon ang Sea King patungo sa kanila dahil sumunod pala ito. Pero dahil nasa taas na sila ay matapang na ulit si Luffy kaya sinuntok niya ito ng napakalakas. At dahil sa ginawa ng bida ay nailuwa ng Sea King ang dalawang kakaibang nilalang. Tapos naisip ng sirena na nakapatay siya ng isang tao pero tuwang-tuwa lang pala ito sa nakita. Natakot din ang sirena nang makita ang mga tao pero kaagad itong nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Kaya nais daw nitong magluto ng takoyaki para sa Straw Hat. Tuwang-tuwa si Sanji dahil first time makakita ng sirena, ngunit nang maalala si Kokoro ay bigla siyang nanghina. Naisip ni Luffy na nakakatakot daw si Kokoro kung isa itong sirena kaya nasuntok siya ni Nami. Natutuwa daw si Brook sa sirena at sinubukan pa niyang mangutang dito kaya nasipa ni Sanji. Tinanong din ni Luffy kung tumatay ba ang mga sirena, kaya naman inatake siya ng inatake ng Cook. Napansin ni Luffy ang kasama nitong starfish. Sagot ni Kami na ito ay si Papago na kanyang alaga. Pagkatapos ay kumanta si Papago dahil siya din daw ang mentor ni Kami. Ngunit pagkatapos nitong umawit ay hindi pala nakikinig ang mga pirata. Tinanong ni Luffy kung paano nakakapagsalita si Papago. Sagot lang nitong akala niya dati ay isa siyang tao. Kailangan daw makipagkita ni Kami kay Hatchan kaya tinawagan niya ito. Pero sa kasamaang palad ay iba ang sumagot dahil nabihag pala si Hatchan. At binabalak daw ibenta ng mga ito si Hatchan na isang fishman sa mga mayayamang tao. Kaya kung nais niyang iligtas ang kaibigan ay kailangan daw niyang magpunta sa Sabao de Archipelago, Grove 44 kung saan ang kuta ng Flying Fish Riders.
Dahil sa nalaman ay nais iligtas ni Camie ang kaibigan. Giit ni Nami na nais daw nilang tumulong sa pagliligtas kay Hatchan kapalit ng kaalaman kung saan ang daan patungong Fishman Island. Si Luffy naman ay pumayag nang malaman na si Hatchan pala ang may-ari ng takoyaki stand. Pinakita nila ang mapa para malaman ang patungo sa Sabao de Archipelago. Sumigaw si Camie at nang marinig ng mga isda ay nagpakita ang mga ito. Natuwa si Luffy dahil pagkasama daw si Camie ay makakakain siya lagi ng isda kaya nagalit si Sanji. Nakita nilang gumawa ng hugis arrow ang mga isda para malaman nila ang tamang daan. At kagad silang lumiko patungo sa direksyon. Samantala ay pinag-utos ng pinuno na abangan ang paparating na sirena para iligtas si Hatchan. Dahil ang sirena pala talaga ang pakay nila dahil mahal daw ang presyo nito sa merkado. Si Hatchan naman ay walang magawa dahil nakatali siya. Saka lumipad ang tatlong sakay ng flying fish. Patuloy na sinusundan ng mga bida ang mga isda. Nang bumaba si Zoro kaya pinakilala ng captain si Camie. Naisip ni Zoro na may nakita na siyang sirena dati pero kinalimutan niya ito na napansin ni Chopper. Giit ni Luffy na ililigtas daw muna nila ang kaibigan ni Camie. Pero nag-aalala na ang sirena, saka tinanong ni Papago kung malalakas ba sila dahil marami daw mga kidnapper sa Sabao de para ibenta sa mga maharlika bilang alipin. Naalala naman ni Zoro ang isang fishman na nakalaban niya. Giit ni Papago na malakas si Hatchan pero nagpatulong ang mga kidnapper sa Flying Fish Riders. Nangako naman si Luffy na ililigtas nila ang kaibigan ni Camie. Saka inutusan si Brook na tumugtog para mawala ang tensyon sa paligid at ma-relax sila. Natutuwa din ang mga isda sa naririnig, ngunit nag-alisa na ang mga ito at sinabi kay Camie na natatakot daw sila sa Flying Fish Riders. Umakyat si Luffy para hanapin ang mga kalaban. At sinabi ni Camie na nasa langit daw sila dahil nakasakay sa Flying Fish. Nakita nilang nasa himpapawid nga ang mga ito na parang mga eroplanong pangdigma. Natuwa ang tatlo nang malaman na Straw Hat Pirates pala ang nakita dahil sa mga bounty nito. Kaya muli silang sumugod at naghulog ng mga pampasabog patungo sa barko ng mga bida. Giit ni Camie na nakakalipad ang mga flying fish ng 5 minuto. At gamit ang transponder snail ay inutusan sila ng pinunong si Doval na umuwi. Sa base ay galit na galit si Doval dahil ito daw ang mga pirata na hinihintay niya. Dahil papatayin daw niya ang tao na naging dahilan kaya nasira ang kanyang buhay. Nakabalik na ang tatlong flying fish rider sa base ni Doval. Nagtataka ang mga ito kung bakit sila pinabalik. Nagalit sa kanila si Doval dahil nais nitong gumawa ng matinding plano para mapatay talaga nila ang tao na kinaiinisan niya. Saka inutusan ng Macro Team pero tila mga engot ang mga kasama nito kaya humingi ng paumanhin si Macro. Hindi naman nagalit si Doval dahil ang tatlong ito ay nagdadala daw ng swerte sa kanya. Kaya naman excited na siyang puksain ng Straw Hat. Naalala ni Hatchan ng mga pirata nang marinig ang Straw Hat. Si Doval naman ay hindi na makapaghintay na makapaghiganti. Tinanong ni Hatchan kung nabihag ba ng Straw Hat si Camie. Sagot ng Flying Fish Riders na sa tingin nila ay humingi ng tulong si Camie sa mga pirata pero pati daw ang Straw Hat ay huhulihin nila at ibebenta. Naisip ni Hatchan na wala silang pag-asang manalo sa Straw Hat, kaya kailangan niyang makatakas bago pa siya makita ng mga ito. Nakita ng bantay na paparating na ang Straw Hat, kaya sinusubukan ni Hatchan na suhulan ng takoyaki ang mga kidnapper para pakawalan siya. At si Gyaro ay halatang natatakam sa pagkain. Sa utos ni Doval ay naghanda ang mga tauhan. Nag-iisip si Nami dahil pamilyar sa kanya ang pangalan na Hatchan. Pumasok na ang barko sa base ng Flying Fish Riders kung saan nakapagtatakang wala silang makitang tao. Nang makita ni Hatchan na paparating na ang Straw Hat ay labis siyang kinabahan kaya naglabas siya ng ink para hindi makilala. Dahil walang tao ay inisip nila Papago at Camie na break time ng mga kalaban. Naisip nila Usopp at Frankie na ito ang dahilan kung bakit lagi silang nahuhuli. Nagtataka si Camie kung bakit kulay itim ang kaibigan. Sinabi naman ni Hatchan na wag daw silang lumapit dahil isa itong trap. Nakikilala ng Straw Hat ang boses ni Hatchan kaya tinanong ni Sanji kung nasaan si Arlong. Sagot ng fishman na nakakulong pa daw ang Sun Pirates at siya lang ang nakatakas. Kaya nalaman nilang ito nga ang nakalaban nila dati na tauhan ni Arlong. Dahil dito ay nagpasya si Luffy na wag na itong iligtas. Pero dahil sa takoyaki ay natutokso siyang iligtas ang fishman. Nagtanong si Camie kung kakilala at kaibigan ba nila si Hatchan. Sagot ni Zoro na kaaway nila ito. Ngunit ayaw sumuko nila Camie at Papago dahil lagi silang nililigtas ni Hatchan. Kaya tumalon ang dalawa ngunit di pa nagtatagal ay nahuli kaagad sila. Labis na nag-alala si Hatchan sa nakita at pinagmasdan naman siya ni Nami na halatang concern nga sa mga kaibigan. Dahil dito ay nagpasya si Nami na tulungan sila. Si Luffy ay nais din iligtas si Hatchan para sa takoyaki. Sa utos ni Doval ay naghanda na ang mga Flying Fish Riders na nasa ilalim pa ng dagat. Si Luffy naman ay pinahaba ang kamay para mabawi sila Camie at Papago tapos tumalon sa cage at nagpunta sila sa lupa. Tapos nagbabala si Hatchan na napapaligiran na sila ng Flying Fish Riders.
Subalit hindi na bahala si Luffy dahil alam niya ang taglay nilang lakas. Saka sinabing maghanda ang mga kaibigan sa labanan. Tumalon sila Zoro, Sanji at Chopper kasabay ng paglabas ng Flying Fish Riders. Nagpatuloy ang paglipad ng mga Flying Fish sa ere. Kumapit si Luffy sa isa sa kanila at umakyat dahil gusto din daw niyang sumakay dito. Hinulag niya ang lalaki at sumakay sa Flying Fish. Ang ibang riders ay naghulog ng mga cannonball sa barko nila. Ngunit tagumpay na naprotektahan ni Sanji ang Thousand Sunny. Nagdive ang mga riders pabalik sa dagat. Kaya naman nangangambang malunod si Luffy. Dahil dito ay tumalon sila Brook at Chopper pero dahil mga Devil Fruit user ay wala din silang nagawa. Nailigtas naman ni Franky ang captain. Pati na sila Chopper at Brook kaya pagod na pagod sila. Nakita ng macro team na walang nagbabantay sa sirena kaya pinagbalakan itong hulihin. Samantala si Hatchan ay walang magawa. Ngunit pinakawalan ni Zoro ang octopus kaya nagpasalamat ito sa swordsman. Kaya naman pinagbantaan ni Hatchan ang macro team. Pero lalaban daw sa kanya ang tatlong bugok. Sumugod ang macro team ngunit tig-iisang suntok lang sila ni Hatchan ay talsik ang mga ito. Pagkatapos ay niyakap nito ang mga kaibigan. At mula sa likod nila ay paparating ang isang rider. Ngunit kagad itong tinapos ni Zoro. Humingi ng tawad si Hatchan dahil sa ginawa nito kay Zoro noon. Sagot ni Zoro na hindi siya tinamaan ng atake nito. Gamit ang kanan ay tinamaan nila Usopp at Chopper ang tatlong Flying Fish Riders. Dahil dito ay ipinag-utos ni Duval na gumamit sila ng zero fight tactic. Pero mapanganib ito kaya natatakot ang mga rider. Kaya magbabayad daw si Duval ng 1 million kaya ginanahan ng mga rider na kaagad na sumugod. Nag-alala ang mga pirata na balak mag-suicide ng mga ito para masira ang barko nila. Tumalon sila Sanji at Luffy tapos nagpalobo ang captain at si Sanji ay sinipa ang rider sa mukha. Kaya naman napigilan ni Luffy ang pagbangga sa kanila ng Flying Fish. Dahil dito ay pinili ng mga rider na gamitin ang bilis para labanan ng mga pirata. Nalulungkot si Brook dahil sa una niyang laban sa barko ay nalunod siya kagad. Kaya nais niyang mapabagsak ang ilan sa mga Flying Fish para makabawi. Tumalon si Brook at ginamit ang violin para magpalabas ng nakakaantok na tugtugin sa mga rider, pero maging sila Luffy ay nakatulog. Nahulog ang mga Flying Fish ngunit pati si Brook ay nahulog pero nagagawa niyang makatakbo sa dagat tapos natalo niya pa ang dalawa nito. Hinahabol ng dalawang rider si Brook ngunit hindi siya matamaan. Kumapit na naman si Luffy sa isa pang Flying Fish nang makitang natutulog pala ang piloto nito. Kaya nag-crash silang dalawa sa loob ng silid ni Duval. Kagad na nagsuot ng helmet si Duval at tinanong kung nakita ba ni Luffy ang mukha niya. Nagawa na namang matalo ni Brook ang dalawang humahabol sa kanyang rider tapos dumiretso siya kung nasaan si Zoro. Si Zoro naman ay mukhang nahihirapan dahil sa mga pinsala na natamo sa Thriller Bark. Ngunit may sumugod sa kanila kaya tinalo ito ni Hatchan gamit ang Six Sword style. May dumating na isa pa kaya niligtas ni Brook ang fishman at tinapos naman ni Zoro ang rider nito. Nag-aabang sila Nami at Robin sa itaas kaya sumugod ang isang rider ngunit isa lang pala itong Mirage kaya napunta sa itim na ulap ang mga Flying Fish at sama-sama silang nakuryente. Ang isa naman ay binali ni Robin ang leeg at ang isa ay inatake ni Chopper ng napakalakas. Pinagbabaril ang cyborg ngunit walang epekto at nang makalapit ito ay sinuntok niya ng napakalakas. Samantala may umaatake at nanghahabol na isang halimaw kay Luffy at sinabi sa kanila na hinahabol siya ng isang baka at isang lalaki na nakamaskara. Nagpakita si Duval sa kanila sakay ng alaga nitong bison. Saka sinabing wala daw siyang pake sa fishman at sa sirena. Dahil ang target daw niya ay walang iba kundi ang pirata na si Sanji. Kaya nagtataka ang Cook kung sino ang lalaki. Pinaulanan sila ng napakaraming harpoon ng lalaki. At nalaman nilang may lason din pala ng Scorpion ang mga gamit nitong harpoon. Muli itong umatake sa kanila kaya pinrotektahan ni Sanji si Nami. Sinabi ni Luffy na nakita daw niya ang mukha ng lalaki. Saka tumakbo siya para ipakita ito. Tumalo ng bida at sinipa ang helmet ng lalaki para matanggal. Kaya nagulat sila nang makita ang mukha ni Duval na kamukha ni Sanji. At nagagalit ito dahil pala sa wanted poster ni Sanji na mas kamukha pa ni Duval kaya siya ang hinuhuli ng mga marine. Samantala si Sanji ay labis din na nagalit sa nalaman. Kaya tumalo ng Cook para puntahan si Duval. Si Duval naman ay nagdadrama dahil siya din daw ang hinahunting ng mga bounty hunters. Kaya naman tinago niya ang kanyang mukha dahil lagi daw may humahabol sa kanya. Tumakbo si Sanji patungo sa lalaki at walang awang sinipa ang mukha ni Duval. Sinisisi ni Duval si Sanji ngunit pati ang Cook ay naiinis daw sa wanted poster niya. Naiiyak si Franky para kay Duval dahil sa mga sinapit nito. At tawa naman ng tawa si Brook dahil magkamukha ang dalawa. Sinabi ni Sanji na pwede naman baguhin ni Duval ang hairstyle niya. Pero hindi daw ito naisip ng lalaki kaya sinabihan siyang engot ni Sanji. Kinwento ni Duval na hindi daw siya engot dahil meron daw silang mafia noon na kinatatakutan ng mga tao. Para kay Duval ay masaya ang buhay niya dati bilang isa sa mga siga sa village. Pero nang dumating ang wanted poster ni Sanji ay sinumbong siya ng mga tao, kaya dumating ang mga marine dahil kamukha niya ang nasa picture.
Kaya tumakas si Duval sa abot ng kanyang makakaya dahil hindi naman siya ang wanted. Kaya sa kasalukuyan ay sinisisi ni Duval si Sunji dahil sa mga dinanas niya. Sumugod ang cook at sinakal ang lalaki. Ngunit naglabas ito ng harpoon gun at umatake kay Sunji pero walang tumatama sa mga bala nito. Dumating muli ang mga flying fish ngunit tumalon si Sunji at tinamaan ng isa sa mukha. Ngunit dahil dito ay nahuli siya ng net ng dalawa at dinala sa ilalim ng dagat para malunod. Nais mag-dive ni Luffy kaya pinipigilan ni Zoro. Kaya sinabi ni Hachan na siya na ang bahala. Giit ni Duval na mas mabilis daw ang flying fish kaysa sa mga fishmen. Samantala sa ibaba ay tuluyan ng naubos ang hangin ni Sunji. Tumalo naman si Kami para iligtas ang binata. Saka sinabi ni Papago na ang sirena ang pinakamabilis sa karagatan. Pinatunayan ito ni Kami dahil nagawa niyang mahabol sila Sunji sa ibaba. Nang mula sa dagat ay umangat ang napakalaking angkla. Dahil balak pala nila itong ihulog sa barko ng Straw Hat. Dahil dito ay naghanda sila Frankie, ngunit inihulog na sa kanila ang malaking angkla. Pero pinaikot ni Frankie ang buhok ng Thousand Sunny. At sa tamang pagkakataon ay nagawa nitong makaiwas mula sa tiyak nagpagkasira mula dito. Sinabi ni Frankie kay Usopp ang sikretong silid sa unahan ng barko. Kung saan bumuka ang bibig ng Thousand Sunny, saka nagpump ng cola para sa energy. Lumabas ang cannon sa bibig at sa instruction ni Frankie ay si Usopp ang naging gunner nito na tinutok sa mga flying fish riders na nasa harap. Tapos nag-charge ito at sumabog ng napakalakas kaya wasak-wasak ang lahat ng mga tinamaan nito sa harapan. Samantala si Luffy ay mangiyak-ngiyak dahil sa sobrang cooldown ng barko nila. Tuwang-tuwa din si Usopp sa imbensyon ni Frankie. Sinabi ni Frankie na gumagamit ito ng 3 barrels ng cola para sa cannon at 2 barrels naman para sa likod para hindi sila tumalsik sa lakas ng cannon. Sa ilalim ay itinali ni Kami ang mga flying fish gamit ang net saka niligtas niya si Sunji. Ngunit pagdating sa itaas ay nag-alala si Kami dahil duguan daw ang ilong ni Sunji. Yun pala ay nosebleed lang ito dahil nakadikit sa siopaw. Dahil wala nang kakampi si Duval ay nagbanta itong gagamitin na ang napakalakas na bison niyang si Motobalo. Saka itong walang awang sumugod sa bida pero napigilan sila ni Luffy. Dahil dito ay natakot si Motobalo sa ating bida. Kaya umatras ito at nahulog si Duval saka nakatulog ang bison. Nagtaka sila sa nangyari, giit ni Luffy na wala siyang ginawa. Naisip ng mga kasama na natakot ito sa ginawa ng captain nila. Galit na galit si Duval kaya bubugbugin na ito ng bida. Pero sinabi ni Sunji na siya na daw ang bahala. Umatake si Duval ngunit walang tumatama kaya tinamaan siya ng sipa ni Sunji sa mukha. Tapos hindi siya tinigilan ni Sunji sa pagsipa sa mukha at mas binilisan pa ng cook ang pagsipa dito na sa sobrang bilis ay napatalsik na lang si Duval. Hinanap ng mga tauhan ng pinuno nilang si Duval. Ngunit pagbangon nito ay nagulat sila sa nakita. At pagtingin niya sa salamin ay nagulat din mismo ang lalaki. Dahil nailigtas nila si Hachan ay kumain ng napakaraming takoyaki si Luffy at mga kaibigan. Napakabilis kumain ng bida kaya naubos agad ang mga nasa tray at napaso pa dahil niluluto pa lang ang iba. Napahanga din si Sunji sa sarap nito. At habang kumakain sila ay mabilis na gumagawa si Hachan ng marami pang takoyaki. Tinanong ni Hachan si Nami kung masarap daw ba ito. Giit ng dalaga na hindi pa rin siya mapapatawad nito. Pero sinabi din itong napakasarap ng luto ni Hachan kaya naiyak ang fishman. Dahil dito ay kumain pa ng napakaraming takoyaki ang buong grupo. Mamaya pa ay dumating si Duval kasama ng mga tauhan nito. Ngunit tuluyang nagbago ang mukha niya dahil sa ginawang pambubugbog ni Sunji. Master Sunji na ang tawag ni Duval sa cook dahil sa ginawa daw siya nitong gwapo. Tapos nagtanong ito kung ano ang maitutulong niya sa Straw Hat. Pero sa tuwing kikindat si Duval ay pumapangit ito kaya giit ni Sunji na wag niya itong gawin, ngunit hindi nakikinig ang lalaking poging-pugi sa sarili. Nang makita pa nito si Nami ay na-inlove siya sa dalaga. Giit ni Usopp na siya nga pa rin naman ito, inisip naman ni Duval na nagseselos lang ang sniper. Saka binibigay nito ang number nila para makatulong sila pagkailangan ng Straw Hat. Busog na busog ang mga pirata dahil sa napakaraming na food trip, at pagod naman si Hachan na tagaluto. Si Brook naman ay nautot pa habang nagtsatsaa kaya nasuntok ng dalaga. Pagkatapos ay inanyayahan sila ni Sunji na magtsaa muna sa barko. Giit ni Hachan na hindi kakayanin ng tao ang water pressure patungo sa Fishman Island. Maging ang submarine ni Frankie ay hindi umubra. Samantala nagpapasikat na naman si Papago pero walang pake ang mga kasama. Giit ni Papago na merong 2 daanan patawid sa Red Line pero ang isa ay kailangang dumaan kung nasaan ang Marine Headquarters na Marijoy. Pero kailangan mong iwan ng ship at bumili ng bago na gagamitin mo sa kabila ng Red Line. Ang isa naman na daanan ay ang Fishman Island ngunit nasa ilalim ng dagat kaya hindi na naman siya pinapansin. Tinanong ni Nami kung anong klaseng barko ang ginagamit patungong Fishman Island. Sagot ng sirena na pwede na itong barko nila. At sa ilalim daw ng Red Line ay may butas kung saan sila pwedeng dumaan patungong Fishman Island. Giit ni Hachan na 10,000 meters nga lang ang lalim nito. Naalala ni Nami na ang Sky Island ay 10,000 meters din ang taas. Nagtataka si Frankie kung paano ito gagawin, sagot ni Kami na ipapabalot daw nila ang barko.
Nakarating na sila sa napakagandang Sabao de Archipelago, kung saan napakaraming bubbles sa malaparaisong lugar. Nalaman nila mula kay Hatcha na ang bawat isla sa lugar ay isa lamang malaking mangrove, at may numero ang bawat mangrove na nagsisilbing pangalan ng bawat isla. Nakita din nila na konektado ang bawat isla ng mga tulay. Tumigil sila sa Grove number 41. Nagmamadali si Luffy na bumaba. Sinabi naman ni Hatchan na kailangan lang nilang tandaan ang numero para hindi sila mawala. Nakita nila na nanggagaling sa isla ang mga bula, at nakamamanghang pwede mo palang sakyan ng mga ito kaya naglaro si Luffy. Nalaman ni Robin na malagkit ang lupa kaya nakakalika ito ng mga bula ngunit pinyunas kay Usopp. Nakita ni Luffy na meron daw Ferris wheel na nais niyang sakyan. Giit ni Kami na pangarap niyang makasakay dito pero hindi maaari. Samantala si Luffy ay patuloy na naglaro sa mga bubbles. Sa itaas ay isa-isa nang pumuputok ang mga ito, hanggang sa pumutok ang sinasakyan niya kaya nahulog ang captain. Ngunit natutuwa pa si Luffy sa nangyari sa kanya. Tinanong ni Nami kung saan sila pupunta, sagot ni Hatchan na papalagyan nila ng bula ang ship para kayanin nito ang water pressure. Ngunit nagbabala si Hatchan na kahit na anong mangyari ay iwasan na lang nilang kalabanin ang mga maharlika o kilala sa tawag na Celestial Dragons, kaya nagtaka ang mga pirata. Dagdag pa nitong kahit may makita silang pinatay ng isang maharlika ay wag na lang daw silang makikialam. Nagre-refill sila Frankie at Usopp ng mga cola. Si Zoro naman ay umalis ng walang pasabi kaya nag-alala ang mga kaibigan dahil bonak ito sa direksyon. Sagot ni Zoro na may numero naman ang mga isla pero wala pa rin tiwala sa kanya ang mga kaibigan. Kaya tinandaan niya ang numero ng isla na number 1. Ngunit natatakpan pala ng bula ang unang numero dahil nasa Grove 41 sila. Pinaalala muli ni Hatchan na wag nilang aawayin ang mga Celestial Dragons. Dagdag pa nitong maraming malalakas na pirata ang nandito na nais din magpunta sa New World, pati mga marine at bounty hunters ay nagkalat din daw sa lugar. Marami din daw mga kidnapper dito dahil bumibili ng alipin ng mga Celestial Dragons. Nagpunta sila sa shop na nagpaparenta ng mga bike na sinasalpak sa mga bula at labis itong nagustuhan ni Luffy. Nais daw bumili ni Luffy, giit ni Hatchan na walang saysay na bumili nito. Kaya nagrent na lang sila ng dalawa pa kung saan sumakay ang mga kasama. Sinabi ni Hatchan na dito lang nila magagamit ang bubble bike kaya naman nagrent lang sila. Pero gusto pa rin bumili ni Luffy. Sinabi ni Nami na paputok daw ang bula sa labas ng Sabaody. Kalaunan ay nakakita sila ng mga food souvenir na nagtatagal daw ng 3 buwan pero agad nilang nilantakan. Nakita din nila ang napakaraming hotel na isa rin palang bula na nilagyan lang ng pintura. Napansin ni Nami ang shopping mall sa dulo. Samantala bumili ng napakarami sila Luffy. Kaya mungkahin ni Hatchan na ipabalot na rin nila ito sa bula. Dahil dito ay hindi na kailangang magbuhat ni Luffy. Saka nagpatuloy na sila sa paglalakbay patungo sa Grove 13. Napansin nila Nami na hindi sumama si Kami sa kanila patungong shopping mall kaya naisip nilang may masamang karanasan ito sa lugar. Samantala nagkarera naman sila Luffy at Hatchan sakay ng bubble bike. Isang alipin ng balisa tapos nabangga pa ito ng babae. Kaya binihag niya ito at sinabing tanggalin nila ang nasa leeg para makauwi na siya. Humihingi ito ng tulong pero natatakot ang mga tao at susuko na daw siya sa New World dahil meron daw siyang anak at asawa. Dumating sila Luffy kaya pinaliwanag ni Hatchan na ito ay biktima ng mga kidnapper na ibinente sa Celestial Dragons para gawing alipin. Kalaunan ay nakarinig sila ng timer ng bomba, tapos tuluyang sumabog ang nasa leeg ng lalaki. Pinaliwanag ni Hatchan na kapag naging isa kang alipin ay wala ka ng takas, hanggang sa makita nilang namatay ang lalaki. Natakot si Kami dahil baka may Celestial Dragon sa paligid. Saka sinabing bumaba si Luffy sa bubble bike. Dumating ang aso ng Celestial Dragon kaya lumuhad ang mga tao. Saka nagwiwi ito sa katawan ng alipin. At sa malayo ay paparating ang mga Celestial Dragon na may dala pang malaking alipin. Dahil nasira daw ang alipin ng babae ay nagpapabili ito ng bago sa kanyang ama. Tapos sinipa-sipa pa nito ang kawawang alipin kaya inis na inis ang bida. Saka nito pinagbabaril ang kanyang walang laban na alipin. Pinigilan ni Hatchan ang bida dahil kikilos dapat ito. Pag-alis ng Celestial Dragons ay dumating ang Marines para iligpit ang bangkay. Habang nagpapahinga ay sinabi ni Papago na kapag sinaktan mo ang Celestial Dragon ay dadating ang isang admiral para ipaghiganti ito. Dagdag pa nitong espesyal daw ang Celestial Dragons dahil mga ninuno nila ang nagtatag ng world government 800 years ago. Samantala nakita na sila ng mga kidnapper na target na rin si Luffy dahil sa bounty nito. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.